mukhang recently, puwedeng meron kayong tinapos na relationship with someone na inabandon na kayo. There's abandonment issues right here. Others of you nahirapan na rito na maka-move on. I'm seeing 5 of Cups standing right here. There could be a lot of sadness leaving this person right here, pero parang kayo 'to na anong magagawa ko? Umalis siya, iniwan niya ako, nasaktan ako ng taong 'yan. So ngayon nagmo-move on ako, you know? Yung iba sa inyo, naka-move on na kayo, iba nagmo-move on dito. Basta ang nakikita ko rito, matapang ninyo na inaakay ang inyong sarili upang maka-move on or buong tapang na tinuldukan na ang relationship na 'to with this person who abandoned you. Yan. So, tingnan natin ano pa. I'm seeing someone coming in into your energy. You have here the Page of Wands. This person right here is giving me the vibe na parang hindi kanya titipirin. You know? See? Lover's card energy. Yeah. I'm picking up from that lover's energy. There could be a strong spiritual connection. Okay, na posibleng pinagsasaluhan ninyong dalawa. But let's see more. Okay. Okay. Oh. Love life is with the Hierophant energy and the Two of Cups. Let's see more. Yeah, definitely Ace of Wands present dito. We have here now the King of Wands energies. Wala tayong gender mga babes ha. So, babae, lalaki, LGBT. Just take how this resonates with you guys. Okay. This is a marriage card right here. So, reading na ito. Heart or center of the reading is the Six of Cups. Definitely a soulmate connection right here. And for a lot of you, like sa nakararami sa inyo, it's coming up right sa inyong future. But I do not see na matagal pa ito, no? Actually, binibigyan ako rito, no, ng signal na ito ay immediate future or near future ninyo. Super near future, no? Sa iba, nangyayari na to ngayon. Kaya naman, you might want to hear the messages dito sa reading na ito. We have here now the Page of Swords energy, Two of Wands. Others of you could be may anak na, single mom or single dad, or maybe this person is, no? But does not applicable yun sa lahat, minention lang natin kasi nakakita rin tayo ng ganon. Pero if you are single, no, syempre pwede pa rin sa inyo tong reading na ito. No, binanggit ko lang kasi nakita ko dito na yung iba sa inyo possible na single mom or single dad. So we have here, yeah, beautiful energies, no? Page of Coins, excuse me. Queen of Swords and the Four of Wands energy. Hi and hello there, collective. My name is Yan. Welcome new viewers, new subscribers. Sana magstay din kayo together with my mga pabalik-balik na mga tambayers na walang sawang tumatambay dito, no? Pati dun sa kabila kong channel. Yes, you heard it right. Mayroon pa po akong isang channel. Ang link ay inilagay ko sa description box na reading na to, mga sweethearts, no? Kaya kung hindi mo pa na-try na tumambay dyan, pwede mong silipin yung channel niya yan. Just click the link at ma-redirect na rin kayo doon sa channel na iyon. No? So, doon ay nag-upload din tayo araw-araw ng collective readings. When we say collective readings, ano man ang zodiac sign mo, pwede kang makinig, manood, no? Basta just take only what resonates with you, guys. Okay? So, yun nga, no? Kagaya ng sinabi ko kanina, wala tayong gender dito. So, babae, lalaki, LGBT, lahat welcome. Kung may king, queen, no? Doesn't mean na lalaki lang yon, babae lang yon, no? It's just an energy. Okay? So, ganun po manood at makinig ng mga energy or tarot readings, no? And kagaya ng binanggit ko kanina, no?
wala tayong time period pero ito ay posibleng nangyayari na para sa iba sa inyo sa kasalukuyan, 'no? At sa iba marami-rami yung mangyayari pa lang 'to coming up right sa inyong future, 'no? But it's immediate future, near future. So, yeah. So, sa nakikita ko dito mga babes, no, definitely twice nagpakita sa atin dito ang marriage lines. So, yun ang sinasabi ng the Hierophant energy and the Four of Wands energy dito. So, if you happen to hear na parang may nagpupukpok sa aking background, no, yeah, meron kasing construction na ongoing dito sa aming neighborhood. Kaya naman, thank you so much for your patience and understanding. Just please bear with me na lang mga babes. Okay? So, nakikita ko dito mga babes, no? Na very evidently, para sa mga makaka-resonate at nararamdaman na ang reading na to ay para sa kanila, nakakita ko ng nakaabang na very wonderful love story para sa inyo. Yan o. At ang lapit-lapit na niya. Yan o. So with this Ace of Wands energy, King of Wands energy, Three of Cups right here, ng mga babes, nandyan lang pala siya sa di kalayuan. Yan, sino ba yun, Miss Yin? Agaw bag gang ba yan? Agaw cellphone gang yan? Ay, hindi siya agaw bag gang, di rin siya agaw cellphone gang, pero sure ako, maaagaw niya ang iyong atensyon at ang iyong puso. Yun yung nakikita natin dito mga babes, no? So, kung sino man tong energy na to, na lumalabas siya bilang King of Wands, so whoever this energy is, this is someone here, no, na hindi pa tulog-tulog sa pansitan. Siya yung klase ng energy na responsable at maaaring higit sa isa ang pinagkakakitaan nitong tao na to. Possible na siya ay nagwo-work sa isang kumpanya, no? Pero maliban doon, pwedeng siya ay kumikita rin kasi baka meron siya ritong negosyo, mapa small businessman yan, no? Or sideline side hustle, ganyan, no? So, kung sino man siya, bakit ko sinabi na very near naman itong tao na to? Kasi, itong tao na to na dalawang beses lumabas ang marriage lines dito, no? At kayo ang tinutumbok, no? Kahit na sa magkabilang dulo, no? Iisang direksyon na to papunta sa inyo. Ito yung tao na pakakasalan ninyo. Ito ay lumalabas bilang old friend or kung hindi old friend, no, close friend at pwedeng best friend ng isa sa mga kaibigan mo. Yan, no? Kaibigan na malapit sa inyo. Yan, mga babes, no? 'Di ba? Connect-connect tayo rito, no, sa world. Connect-connect tayo rito, no? Kunyari, yung best friend mo, mga babes, no, meron pa siyang friend. Yan, no? Meron pa siyang iba pang ka-close na friend, no? Doesn't have to be na best friend niya rin yon, no? Pero ka-close niya yon. So, it's either a close friend, which gives me the vibe that it's an old friend. When we say old friend with the Six of Cups energy, Three of Cups right here, meaning to say, matagal niya na yun na kaibigan. Pwedeng young pa siya, or childhood friend niya pa yon, or classmate niya, no, elementary, high school days, mga ganyan, college, no. So, kung sino man yun, okay, nandyan lang pala siya sa paligid. Matagal na pala siyang konektado sa'yo. So, yung iba sa inyo pwedeng pinakilala na siya sa inyo pero wala pa kayong kaalam-alam na siya pala yung inyong future spouse, 'di ba? Makakasama for life, makakatuwang for life, 'di ba? Yung iba naman pwedeng hindi niyo pa siya nami-meet, no? Pero maaring narinig niyo na ang kanyang name or pangalan. Kasi kung sino man itong person na to, lumalabas na konektado kayo dahil sa isang tao na malapit sa buhay mo. Nagets mo ba, babe? Kunwari ganito, meron kang close friend, no? Barkada, meron kang circle of friends, no? Na mga kakomportable mong kausap, pwedeng mga high school friends mo. Ngayon, isa sa kanila, meron ring close friend or baka meron silang best friend at yun yung lumalabas po na future spouse or in Tagalog, makakapangasawa mo, 'di ba? Mali pa yung pagkasabi ko. Mapapangasawa mo, 'yan 'no, in the future. At ang maganda mga babes 'no,
itong person na 'to responsable siya 'no, medyo may pagka-ano lang siya, istrikto pagdating sa kanyang work 'no. Focus rin siya sa mga details 'no, pero maganda yon. Hindi ko naman nakikitang workaholic siya 'no, at hindi ko rin naman nakikita na uunahin niya yung trabaho niya 'no, kaysa sa inyo, pero siya yung klase ng energy na kaya mag-multitask dito. So, nakikita ko rito that this person will, ah will not neglect you. Hindi niya rito hahayaan na maramdaman mo na hindi ka niya inaasikaso. So this person here can definitely express sa inyo na bibigyan niya kayo ng efforts rito at oras, no? Panahon kahit na busy kayo rito. So definitely, itong tao na 'to 'no, is kaya niya rito pagsabayin ang work and love. Yan, no? Hindi lahat kaya mag-multitask mga babes, no? Pero siya, maliban sa pagiging responsable, nakita ko rin na itong person na 'to 'no, ay magiging sobrang into you, yan 'no. So, hindi naman yung petey na petey, pero ito yung klase ng energy 'no, na iingatan, okay, ang inyong koneksyon at hindi kayo rito pababayaan. Simula courting stage ninyo, sa ligawan stage ninyo, hanggang sa maging kayo nitong tao na 'to 'no. So, makikilala mo siya of course through that friend of yours 'no, na kunwari puwede yung iba sa inyo may best friend, 'di ba? Puwedeng yung best friend ninyo meron din siyang ibang mga close friends. So, isa sa kanila yung makakatuluyan mo, 'yan. So, I do pick up that this person here is someone na, busy ang kanyang schedule, medyo hectic ang kanyang schedule lalo pagdating sa kanyang trabaho at mga pinansyal. Pero magaling siya ritong mag-manage ng kanyang schedules, you know. So, nakikita ko rito na hindi ka lang niya basta isisingit dito, kundi talagang mararamdaman mo rito na talagang binibigyan ka niya ng oras at panahon, 'no? At itong tao na 'to ng mga babes, kilala siya ng mga kaibigan niya sa pagiging ganyan, 'no, na, actually yung energy niya 'no, hindi siya player type of energy, okay. Hindi rin siya flirtatious na energy na nakikipag-usap ng, landi-landian gano'n sa iba't ibang tao 'no, so hindi siya gano'n. Actually, kilala siya rito bilang trabaho, bahay, trabaho, bahay. Pagtapos sa work, uwi, 'yan 'no, parang gano'n yung klase ng energy niya rito, okay. But this person here is not boring, this person also knows 'no, kung paano yung fun time or bonding time. So, hindi ko nakikita 'no, na itong tao na 'to ay stiff. This person here also knows how to have fun and how to bring yung bliss inside a relationship. So, this person here is someone who will pursue you. So, hindi ka niya rito tatantanan, hindi ka niya rito igi-give up 'no, during the courting stage kung gusto mo siya rito na parang i-challenge or parang pahirapan, kayang-kaya niya 'yan. Kasi alam mo mga babes 'no, itong tao na 'to, ayaw niya yung natatalo siya, ano. Itong tao na 'to ay kayo 'no, dahil sa inyong mga babes 'no, kung importante sa kanya ang mga business projects, importante sa kanya yung mga opportunities sa kaperahan, no, sa paglago at pag-expand ng kanya ritong money, okay. Nakikita ko rito na pagdating ninyo sa kanyang life 'no, magiging priority niya rin kayo rito and you will be the main priority right here, the top priority, okay. Kaya nakikita ko rito na gustong-gusto niya talagang maipanalo ang koneksyon na ito. So, nakikita ko rito na hindi matatapos sa yes or pagsagot mo ng okay, officially kayo na 'no, kundi nakikita ko that this person with the two marriage lines connecting sa inyong destinies, I do see that this person here will continue to give you love, will continue to express and show you how important you are to him or to her up until his or her last breath. Yeah, and this person here matagal na kayong konektado, that's why I mentioned destiny with the Six of Cups energy, you know? So, nakita ko dito mga babes, parang, "Teka miss, yan, siya pala yun
nakilala ko na siya one time kasi kasama niya nga yung close friend ko, yan 'no. So, kung sino man 'tong energies na 'to, yeah, eh, maybe you already, nakita na itong tao na 'to 'no, pero hindi naman kayo as in naging friend 'no. At yung iba puwedeng hindi niyo siya nakita pero alam niyo yung pangalan niya because, okay nakita ko rito na isa sa mga ka-close ng ka-close mo itong tao na 'to 'no. So, you will observe that your destinies 'no, with the Page of Swords energy, Two of Wands 'no, ay nag-cross paths na, yun 'no. So, nakita ko dito that you will reciprocate ano man rito 'no, yung yung atensyon na ibibigay niya sa inyo rito 'no, and this person will like you instantly. 'Yan 'no, magkakaroon siya rito ng first impression right here 'no, that's very instant 'no, mabilis 'yun. Bakit 'no? Because you are destined to connect in this lifetime, like in this 3D world, like in this moment, at this very moment, no? Habang nagsasalita ako rito, no? Bago pa nga lang ako nagsalita, matagal nang konektado ang inyong tadhana. Bongga guys, no? Bongga guys, no? So nakikita ko rito ng pagbigay itong tao na to, hindi lang sa inyo, mga babes, no? Hindi siya madamot. This person here is someone who shares his or her resources and other things na meron siya ritong kayang ibigay, no? Hindi lang all about material things, hindi lang all about money right here. This person here also shares food, also shares his or her advices kung alam niya makatutulong ito, no? So, this person here is someone na may maganda ritong at mabuting puso. So, with the Page of Pentacles energy, Queen of Swords right here, Four of Wands, I do pick up that for others of you, there could be an age gap right here, but not malaki. Like, hindi naman ganun nagkakalayo ang inyong edad dito. No? But whoever this energy is, you will make a decision to accept this person's offer. Look at that offer. The offer is mas malaki pa no, sa kalahati ng katawan niya. No? Yan, no? Coin. No? And this person here is someone no, na may mga bunga and there are a lot of greens right here. So this person here is definitely bata pa lang siya rito, alam niya na yung pagpapahalaga sa pera, no? Ngayon na meron na siya nun, nakita ko rito, no, na at a very young age, meron na siyang malaking naipon, no? And you're making a decision to accept this person's offer right here. And this is one of the coolest decision ever, no, na nagawa mo sa life mo. Kung sino man tong energy na to, na I'm seeing you creating a happy and big family, that wonderful love story I'm talking about. So, I do pick up right here that possible na ang maging wedding setup ng uh, nakararami sa inyo is possible na garden wedding or outside. Okay? Doesn't have to be na ito ay nasa beach. Basta parang outdoor. Okay, more likely maaring ganun yung maging setup ng inyong wedding ceremony. No matter what your religion is, I'm seeing you getting married. Your marriage lines no ay kumukonek sa isa't isa and okay, hindi natin maidideny yun because nandito ang Six of Cups energy, Three of Cups. Now, there's a lot of things going on. So, talaga nakatakda kayong magtagpo in this lifetime. So, let us see. Nakuha tayo ng mga clues, no, and other points na pwede nating tingnan. But, you know, just take how this resonates. Okay, so let us see. Tell me something about this person here, Archangel Michael, together with the angels and guides. Can you please describe this person here na kumokonek or kokonek sa aking mga Nakshis collective people? Descriptions, can you please show me? Tell me this person's energies. Where is this person right here? Please describe this person here. Tell me something. Something about this person here connecting with my Nakshis collective people. Okay, so let's go ahead and check this. Signs and
Close. So we have here the practitioner. So maybe this person here is someone who values tradition. This is someone right here who is honest and just. This person here, no matter what your religion, tradition, and beliefs, meron siyang respeto doon. But I think this person here is someone who is very parang pinapahalagahan niya, no, yung faith, no, sa kanya ritong tradisyon at sa pamilya ng kanilang tradisyon, no. Sa culture nila, there's something about their culture and background dito, no. But others, there could be an instance na you're connecting with an Indian or meron siyang Indian blood. Maybe that's a specific sign para sa someone watching. Let's see more. You also have here the powerful. Yeah, this person right here is powerful because I told you this person is appearing as the king of wands energy. This person is someone who has the money, who has ipon, no? Kahit sa kanyang young age, meron na siyang ipon. This person here could be, someone na very serious when it comes, or sabi ko kasi yung strict siya, di ba? When it comes to money matters, especially sa trabaho niya, detailed focus kasi siya. And maybe this person here is someone who holds a position sa kanyang pinagtatrabahuhan or maybe may sarili siyang negosyo. Yan no, dahil meron siya ditong crown. This person right here could be someone na may foreign blood but doesn't have to be. Maybe he or she is blonde. Yan no. Pero pwede rin naman na mahilig rin siyang mag-color ng hair. Yan no. So, this person is also redhead. Yeah, mahilig siya mag-color ng hair, or this person right here is someone na palagi niyang inaayos yung kanyang buhok, mapalalaki, mapababae, LGBT, pwede naglalagay ng gel, pomada, or maybe this person right here, no, is hini-hairstyle niya yung kanyang hair, maybe braid, like this, bun, no, or pwedeng ponytail, or whatever, no, but this person right here, okay, I do pick up that this person here could be intimidating and pwedeng may tsura rin siya attractive. This person is also brunette. Yeah, look at that. See? Maybe itong person na to no, is someone na na-try niya na yung mga different colors or palaging nagko-color ng hair. Brunette, blonde, no? So, nakita ko rito na kung sino man siya, no, maaaring meron siya ritong energy na charming and malakas yung kanyang sex appeal, no? Ibang mga energies rin or ibang mga taong nakapaligid sa kanya, no? Possible na maraming nagkaka-crush or nagkakagusto sa kanya. Short hair, possible na short ng kanyang hair, pero possible rin naman na long. But this person right here, aside from the short hair, I do pick up na hindi ito as in literal na hair. Possible na itong person na to, mga babes, no, is someone na, alam mo yung energy niya is yung I'm picking up this type of energy na, 'di ba palagi niya inaayos yung hair niya, so possible na itong person na 'to na is meron lang isang style or most frequently isang style lang like matatandaan mo. Kunyari yung hati ng hair niya is sa left lang, 'no? May gano'n. Okay. So, kung siya ito na palaging may signature hairstyle siya. Yan. But for others, it could be literally short hair, but it could be long as well, no, para sa iba. Or maybe, matagal siyang naging long hair at ngayon ay itatry niya naman yung short hair or pwede rin naman na matagal siyang short hair but this person is now trying na mag-long hair naman. Very young. See, look at that, no? This person right here, no? Kaya siya dito, hindi ito literal, pwedeng ito ay age, no? Na mas bata siya sa inyo, kagaya ng binanggit ko kanina. But this person here is someone who is vibrant, no? And this person here knows how to have fun. So definitely this person here will make you happy, okay? Kasi alam niyo kung paano magkaroon ng fun time, no? Sa bonding moments ninyo. So I think this person here mahahawa ka sa kanyang pagiging positive and at the same time, isa sa mapo-fall in love ka is because ang ganda ng kanyang smile. So we also have here muscular. Maybe this person right here is going to gym or just taking care of his or her body. Doesn't have to be by abs, pero yung iba, yes. This person for some reason is sexy. Mapababae, mapalalaki, look at that.
So, definitely may iba ring nagkaka-crush sa kanya rito. So, possible mga babes 'no, na 'pag naging kayo 'no, maaaring ang pagselosan mo rito is maraming nagkakagusto sa kanya. Kahit mapadaan lang kayo rito 'no, maraming lilingunin siya. Gano'ng klase ng energies. Let's see more. Green eyes, yeah. There could be a different color ng eyes, like natural yon, no? Aside from the brown, yan, no? This person here could be born sa ganyan. Pero possible rin na siya ay intuitive, or malakas ang kanyang intuition or pakiramdam, okay? This person right here is someone na tahimik lang, no? At saka observant sa kanyang paligid. Hindi siya yung nagre-react agad, no? Nang walang proof or evidences. This person here is someone who is intelligent. Okay? Sharp face. So maybe this person here is meron siya ritong um, feature na kapansin-pansin sa kanyang muka, no? At kung papansin mo, no, palangiti siya rito na maybe talagang matatangay ka sa kanyang napakagandang smile, Possible rin mga babes, no, na yung face niya rito, no, is hindi retokada pero ang ganda, no? Pwedeng yung baba niya or yung jawline niya rito na parang akala mo nagparetoko siya pero hindi, no? So I do pick up this person aside from having this um face features na evident, 'no? Nakikita ko rito na possible na talagang siya ay may ginagawa sa kanyang hair. Puwedeng kini-curl niya, maybe this person is into hair styling, 'no? Or baka yung kanya ritong, profession 'no, is hairstylist siya or something to do with salon or baka negosyo niya yun, 'no? Sa iba maaaring yun yun. Bottom of the deck, last, sign, we have here piercing. So, puwedeng meron siya ritong hikaw. Possible na sa ilong yung iba siguro kagaya nito, pero puwede rin naman na hindi sa ilong, puwede rin naman na sa tenga. Kasi ang usual at normal na butas ng tenga ay tig-isa 'di ba, para sa hikaw 'di ba? Pero yung kanya puwedeng, 3, 'yan o puwedeng 4 'no, sa kanyang tenga, 'yan 'no. So, puwedeng ganyan. So, kung sino man 'tong energy na 'to 'no, this person right here is someone na, um mukha siyang cool, 'no, pero mas cool pa yung ugali niya, 'no, and we have here mole. Possible na meron siya ritong mole, okey, sa kanyang mukha or meron siya ritong mole na kapansin-pansin, 'no, very attractive yun. So, puwedeng nasa face niya, puwedeng nasa kanya ritong neck, 'no, or sa kanya ritong back of the ears, 'no, or puwedeng sa kanyang hands, na so nakita natin dito na kung sino man 'tong energy na 'to, okey? Bukod sa pagiging attractive niya, okay nakikita natin dito na maganda rin yung kanya rito na background. So yeah, ito yung mga nakuha nating, messages. Yeah, pahabol dito 'no, may initials tayo rito na parang nagla-lighten up 'no, sa aking paningin. So maybe this person meron siyang initials na B, as in boy. Meron rin siya ritong R, okay, as in rain 'no. Or yeah, nabanggit ko yung rain. Actually, gusto ko yung banggitin. So, maaaring makilala mo siya habang umaambon, umuulan, or katatapos lang umulan, no? Maybe that's a significant sign for someone watching. Okay, another letter na nagsa-stand out dito, no, na nagpapakita, maybe this person is meron siyang Y, letter Y sa kanyang name, no? Just take how this resonates, no? And last but not the least, maybe this person right here is merong letter P, as in point. Yan, no? So, this person here is someone, no, na on point rin sa kanyang sinasabi, no? And at the same time, possible na itong person na to, no, is talagang ibibigay niya rito kung ano man yung higit pa sa ine-expect mo. So yeah, ito yung mga mensaheng nakuha ko here for you guys. Thank you so much. And Sarang Hiyo, Love and Light. Again, I'm your Yana Onni or ang inyong Yana Nuna. So yan, thank you. Love and Light. Annyeong.